Hi mga ka-travel! Welcome back to my vlog. Today pag-uusapan natin kung paano mag-apply ng multiple entry visa sa Japan. Lalo na kung solo traveler ka. Ready na ba kayo? Let's go! So what is multiple entry visa? First, ano ba ang multiple entry visa? Ito ay isang uri ng visa na nagbibigay sa inyo na pumasok sa Japan ng maraming beses within certain period. Super useful ito kung plano mong bumalik sa Japan for different trips. Ngayon, pag-usapan natin ang mga requirements para makapag-apply ka ng Ngayon, pag-usapan natin ang mga requirements para makapag-apply. Ready? What you need is, first, valid passport. Siyempre, kailangan mo ng passport na valid at least 6 months. Number 2, visa application form. So, kailangan mo po i-fill up ang application form. So, makikita mo ito sa website ng Japanese Embassy. So, ililink ko na lang dun sa description box below sa aking channel. So, yun. Then, recent photo, 2x2 ng litrato na kinuha at least 6 months. So, punta na kayo sa mga photo booths, sa mga malls dito sa Singapore kung saan ba kayo galing. Kailangan, required siya 2x2 na valid for Japanese visa application. And next, travel itinerary. Siyempre, isama mo ang details ng flight mo. Kung wari, 1 to 3 days nasa Osaka ka, then 5 to 6 days nasa Kyoto ka, or whatever, kung saan kayo pupunta. So yun, kailangan planado at detalyado para ipasa sa embassy. Or saan man, kung saan kayo mag-a-apply sa agency o DIY, whatever, kailangan meron ka pa rin travel itinerary. Tapos, panglima is proof of financial stability. Kailangan ng bank statements at least 3 months pala. 3 months of payslip, then 3 months of bank statements para ipakita mo na suportahan ang sarili mo habang nasa Japan ka. So, sa akin, at least, siguro basta 3 months of your salary here in Singapore. Magtabi ka syempre para makita nila na mayroon kang pera na magagastusin mo sa Japan at hindi ka doon magti-TNT, di ba? So, 6, employment certificate. Kung nagtatrabaho ka, kailangan mo rin ng certificate mula sa iyong employer, kailangan mo talaga yon. So, sa akin, hiningan ko ang aking manager ng employment certificate na nagpapatunay na doon ako talaga nagtrabaho sa kumpanya na yun. So, sa akin, ako isang nurse dito sa Singapore. So, yun. So, hiningi ko yun lahat sa aking manager at mabait naman sila at binigay sa akin ang aking employment certificate na nagpapatunay na dito talaga ako nag-work at wala akong planong mag-work doon at gusto ko lang mag-travel. Anyway, at yun. Tips lang. So, ngayon, kung saan ka man pwedeng mag-apply, kung saan nasa Pilipinas ka man o nasa ibang parte ka man ng mundo. So, puntaan mo lang yung mga Japanese at embassy na makikita mo sa website. Pero dito sa Singapore, madali lang. So, lalo na pag kay pass holder katulad namin na is pass holder or e-pass holder or whatever, may long-term pass holder ka na nag-work ka dito. So, mas madali ka makakapag-apply ng Japan visa. So application. So, okay. So, paano ang process? Simple lang. First, prepare lahat ng requirements. Then, isubmit mo ang application mo sa embassy or consulate. Usually, it will take about 3 to 5 working days para ma-process. So, be patient, mga ka-travel. So, kailangan mo lang maging patient. 5 days. 3 to 5 days. So, tips. Make sure na kompleto ang documents at huwag mong kalimutan ang i-check ang validity ng iyong passport. And that's for today's vlog, mga ka-travel. Sana makatulong sa inyo, lalo na sa mga solo travelers na katulad ko. If you have questions, comment down below. Don't forget to like and subscribe for more travel tips. See you next time.